So tayo po yung magbasa, Psalms 50. Ako na lang po magbabasa, sundan niyo po ako sa pagtingin sa inyong mga Biblia. Psalms chapter 50, verses 14 and 15. Ganito po ang sinasabi, offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Yan po yung mensahe ng mga kanta, no? To glory God is my good. Ganda po ng mensahe ng kanta na yun, no? Habang gino-glorify natin ang Diyos, hindi kawalan sa atin. Tayo po yung napapabuti. So ang title po ng ating mensahe, Thanksgiving, Developing an Attitude of Gratitude, no? Dapat po ma-develop sa atin yan. Tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa iyong dakilang biyaya na sa buong isang taon, kami po yung pinatnubayan, nasa ibang bansa man kami, malayo kami sa aming mga mahal sa buhay, at may mga kani-kanyang mabibigat na obligasyon sa trabaho, sa community, and even sa nagpapasalamat kami na nagbukas ka po ng iyong gawain sa bansang ito, bagamat mas mahirap po ang pagsisimula ng isang local church. Nagpapasalamat kami na ito po'y napasimulan na at nakadaos po kami ng first church formal anniversary last sa October 6 sa hotel din po ito, at pinakita mo sa amin na maaari kaming mag-rent, Panginoon, sa attached room na ito na mas malapit po sa tirahan at accommodation ng mga kapatiran. Salamat din po sa mga kapatid na nakarating, sa mga panauhin. Pagpalain mo po ang aming gagawing pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ay matutunan namin kung paano ang tamang paraan ng pagpapasalamat at ma-develop po ang attitude of gratitude sa bawat isa sa amin. Patnubayan mo po kami ng iyong makapangyarihang espiritu, bigyan ng tamang motibasyon at konsentrasyon ng kapatid na makikinig ng iyong salita, bigyan ng kapangyarihan, divine anointing and wisdom ang iyong lingkod na gagamitin para maituro po ng tama ang iyong banal na salita. Kami po'y mapatibay sa pananampalataya, mapabanal sa aming buhay, at kami po'y makapagbigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, na lahat pong ito'y aming hiling at dalangin, puno ng pagkatiwala at pasalamat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po, you may be seated. Alam nyo, bagamat nag-celebrate pa lang tayo ng first anniversary, hindi ibig sabihin, isang taon pa lang ang benta nilito, no? Tayo po ay nag-i-exist na rito ng tinatawag na since 2017, nung kami po ay nag-survey ni Sister Amor, no? And then, 2018, sinend out na po kami para simulan ang gawain. May nabaptize na po tayo ng 2018. Yes. I think 2 or 3, hindi ko na maalala. Pero wala na po dito ngayon, no? Then, bumalik kami ng 2019, nakapag-baptize ulit. Yan, kasama na si Erlyn. Si Erlyn na po yung pinakamatandang miyembro na dumadalo, no? Siya yung binabalik-balikan namin. 2020, nandito tayo. Siyempre, noong 2020 to 22, COVID, nasa Pilipinas kami. Bumalik po kami ng 2022. Ayun, nakapag-baptize po ng isa lang, no? Hindi ko makakalimutan yung 2022, isa lang, sa isang taon, Brad. Napakalaki ng gastos pagpunta rito. Ang laki ng gastos sa pagrenta, no? Visa. Isang kaluluwa lang na baptize namin sa isang taon. And then 2023, ayun, dun po tayo nagkaroon ng breakthrough, no? 8 po yung nabaptize. May 8 sa isang parang ano, no? Kaya natin ginawang October. Kasi yung area, ano na yun, mga petsa na yun ng October 2023, may nagpabaptize na 8, and then bago kami umuwi, may nabaptize pa na 4, no? So mga kapatid, now, 2024, kaya nag-celebrate tayo ng first formal. Pero actually, matagal na yung simbahan. Actually, nagkakaroon tayo ng mission conference. Sabi natin last time, third, actually, pang-4 na pala yun, no? Medyo na ano lang ako sa paglista. So mga kapatid, Lord's willing, by 2024, next week, 2024 na, no? O ilang araw na, 25 pala, magkakaroon tayo ng another anniversary, pang 5th World Missions Conference na natin yan, mga kapatid. Okay, Thanksgiving. Pagka inaral niyo po ang Biblia, o ang dictionary muna, thanks means, it is a verb, it means express gratitude to. No, pag sinabing thanks, na pangdiwa, magpasalamat, no? Yan ay, pagka thanks lang na noun, gratitude, no? Ngayon, yung Thanksgiving, another word na parang pinahaba, it means expression of gratitude, especially to God. Pag sinabing Thanksgiving, dapat nakakonekta yun sa Diyos. No? Kaya ito po, alam nyo sa mga simbahan natin sa Pilipinas, uso po yung may tinatawag na Thanksgiving.
Iba-ibang petsa yan. Yung iba, Pasko, bago magpasko. Yung iba, kalagitnaan. Yung iba, first Sunday. Pero sa atin, maganda pong gawin natin ang last Sunday. Kaya nga biglang, sabi ko sa Panginoon Lord, ano bang mensaheng maganda? Eh dito po ako dinala sa Psalms 92 at saka itong verse na binasa natin. No? So, to be thankful is an adjective naman. Yung thankful, mapagpasalamat, it is grateful. It means an expression of thanks. So mga kapatid, sabi nga ng verse natin kanina, actually binabanggit din sa mga kanta, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Yung kanta ni Sister Ellen, His glory is my good. Ano yung ibig sabihin? No? Tama yun eh. Akala natin minsan pag nag-glorify tayo, nawawalan tayo kasi nawalan ako ng oras, imbis na nag-part-time ako ngayon. Kikita ako, sumamba ako sa Panginoon. Akala mo lang nawalan ka ng konting kita. Pero marami pong ibibigay na kapalit ang Panginoon dyan. No? So mga kapatid, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Now may babasahin akong isang quotation. Ang sabi ni Angel Chernock, na sabi niya, no amount of regrets can change the past. Marami sa atin may mga regrets eh. Alam niyo, nung ako hindi pa Kristiyano, elementary pa lang ako, mahilig sa eskwela na pinapagawan tayo ng New Year's resolution. Yes. Kaya kapag 30 na, 31, eh wala namang pasok sa eskwela, nagme-meditate na ako, nagsusulat ako sa notebook, ano ba yung gagawin kong resolution, no? Pero mga kapatid, hindi pa ako Kristiyano. Pag hindi ka Kristiyano, anong ibig sabihin ng resolution? Yun yung panata mo sa sarili mo. Napapaguhin mo sa buhay mo. So, mangyayari ngayon, naglista ka ng 10, yung iba, 15, no? Siguro matutupad mo yun, 1 buwan. After, pagdating ng second month, BSDU na tayo. Ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. Kasi resolution lang yun eh. Yung self-effort lang yun eh. Pero kapag ka-Kristiyano ka na, iba na po yan. No? Ang tawag na natin dapat New Year commitment. Commitment sa Panginoon na bagamat pinapanata mo, pero umaasa ka ng tulong ng Panginoon para magawa mo. Ganun ang commitment. Ano yung kasama mo ang Panginoon? Mas may pag-asa ka. Bakit? If any man be in Christ, he's a new creature. Kung hindi ka Kristiyano, panata ka ng panata, hindi mo talaga magagawa yan. Kaya kayo, mga kapatid, yung mga binata pa dyan, kung meron pa, no, dalaga, tama yung sa Bible eh. Maganap ka kapwa mananampalataya. Yes. Bakit? Siyempre, hindi naman perfect yan, pero ang advantage siya, nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Ang advantage niya, may Holy Spirit siya. So, makakagawa pa yun ng kasalanan, pero ginugulo siya ng Holy Spirit, kinukonvict siya na, nagkasala ka kanina, hindi pwedeng tuloy-tuloy yan, no? Iwanan mo yan. No? So, ganun yun mga kapatid. At saka pag nakikinig, may pag-asa. So, sabi niya, no amount of regret changes the past, no amount of anxiety changes the future. Kaya, paharap na naman tayo next few days, bagong taon. Ano kaya mangyayari sa akin sa 2025? 2025 na, wala pa akong boyfriend, o wala pa akong kondo, wala pa akong ipon, wala pa akong ganito. Mga kapatid, hindi rin kayang baguhin ng anxiety, yung paglabis na pag-aalala. Ano lang ang pwedeng magpabago? But any amount of gratitude changes the present. Kung tayo'y mahihikayat o matidevelop na maging mapagpasalamat ayon sa turo ng Panginoon, yan ang mas may pag-asa. Mga kapatid, no? Yan ang magpapabago ng ating kasalukuyan. Now, daanan muna natin ng mabilis yung Psalms 92. Ang tanong doon eh, what are the different reasons or motivations bakit ka dapat magpasalamat sa Panginoon? Punta tayo sa, bago ko iwanan to, no? Sabi ng verse 14, offer unto God, yung salita dyan, thanksgiving. So, biblical yun. I-offer natin, hindi nga once a year eh. Kung pwede nga, every Sunday eh. No? I-offer natin yung thanksgiving and pay. Mamaya natin babalikan yung pay na. And pay thy vows unto the Most High. Yan yung commitment. Hindi yan resolution, no? Yan ay commitment. Pag nabing vow, meron kang ikinumit sa Panginoon. Verse 15, and call upon me in the day of trouble. Ibig sabihin, pag nagpapasalamat ka sa Panginoon, pag may trouble ka, hindi ka mahihiyang tumawag sa Kanya. Alam niyo, kaya naghihirap ang tao, lalo na sa ating mga Pilipino, no? Emotional tayo mga tao. Kaya magaling tayo sa kanta. Alam niyo ba, mga nagka-champion sa mga patimpalak sa kantahan, kahit sa ibang bansa, mga Pilipino. Kasi ano tayo eh, emotional tayong tao. No? Marami tayong masyadong iniisip. Pero mga kapatid, mas maganda kung kasama natin ang Panginoon kaysa sa sinusunod nating mag-isa. Ang sabi ng verse 15, call upon me in the day of trouble. Palagay niyo, magkaka-trouble ba tayo?
Di ba? Palagi yan, may trouble. No? Hindi mo, kahit walang taong, kahit na mayaman ka, there are times of trouble. I will deliver thee. Sarap ng pangako ng Panginoon. I will deliver thee, no? And thou shalt glorify me. Pero siya naman yung papasalamatan natin. So mga kapatid, punta natin yung 92, Psalms 92, yung binasa ni Brother Darwin Bay nagbasa, no? 92. Ang sabi niya, mabilis lang to, ano lang po ito, background information. Ano-ano yung mga dahilan ba't tayo dapat magpasalamat sa Panginoon? Tatlong bagay ito eh. First, because of who God is. Pasalamat tayo kasi sino ba ang Diyos? Ano ba yung mga katangian niya? Himayin natin sa verse 1. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Attitude yan. Pag sinabing attitude, alam niyo may kasabihan na ganito eh. Attitude is a small thing that affects big thing. Kumbaga, maliit na bagay siya, pero yan ang nagdadala sa buhay ng tao. Attitude. Amen. Kung ako sa inyo, hahanapin nyo sa tao, attitude, hindi yung appearance. No? Minsan, appearance tayo, napakaganda. Beauty is skin deep eh. Uy, mayaman, no? May datung. Datung, wala namang dating. Pagdating sa Panginoon, ano? Lumilipad yung kayamanan. Pero kapag may attitude yan, mga kapatid, ano yan? So, ano yung mga attributes ng Panginoon? Bakit tayo dapat magpasalamat? God is, number 1, sabi ng verse 1, and sing praises unto thy name, O Most High. Siya is sovereign God. Mga kapatid, kataas-taasan ng Diyos. Dapat tayo magpasalamat sa Kanya. Actually, hindi ka pa nga humihingi sa Kanya, dami na niyang binigay sa iyo eh. Buhay natin, yung protection natin, provision, ang dami na niyang binigay. Especially yung kaligtasan. So, highest siya. Ano pang sinasabi ng isang verse? Tingnan pa natin yung verse 8. Medyo tumatalon-talon na lang tayo. But thou, Lord, art most high forevermore. Mga kapatid, magulo ang mundo. No? Ang daming giyera sa Ukraine, sa Israel, etong Azerbaijan, meron siyang pagyerang bansa, nakapit bansa niya, no? Ang Taiwan, nag-aamba ang giyera sa Pilipinas, isang maling move lang ng ating mga nasa dagat, magkakagyera na yan, no? Pero mga kapatid, ano man ang mangyari sa mundo, sabi sa Bible, God is still in His throne. Sovereign siya. Kontrolado niya natin. Ibig sabihin ng sovereign, kontrolado lahat. No? God is in control of everyone and everything. Kahit yung employer mo, kontrolado siya ng Panginoon. Ang pangalawang katangian na makita natin, nasa verse 2, to show forth thy loving kindness. Ang Panginoon natin ay may kindness. Ang ibig sabihin ng kindness, mga kapatid, likas sa katangian ng Diyos na gusto niyang i-share yung kanyang buhay at yung mga magagandang bagay sa kanya sa mga anak niya. Anak niya tayo eh. Mga kapatid, no? Bakit tinatawag pa nating born again tayo kung hindi naman tayo naniniwala na napakabait ng Diyos at ang iniisip niya yung kabutihan natin. Tandaan nyo, God is kind. No? The goodness of God is that which disposes Him to be kind, cordial, benevolent, full of goodwill toward men. Wala po siyang ibang inisip kundi yung kabutihan natin. Pero, hindi nga lang siya konsentidor. Tayo mga tao, minsan gusto nating mapasaya yung anak natin, minsan kahit mali na. Kung yun ang nagpapasaya sa anak natin, binibigay natin. No? Ang Diyos, kaya wala tayo ng mga bagay na gusto natin, kahit kaya niyang ibigay, makakasama muna sa atin o hindi pa natin kayang handelan. So mga kapatid, God is kind. Pangatlo, makita niyo pa rin sa verse 2, sa pangalawang bahagi, and thy faithfulness every night. Ang Diyos ay napaka-faithful sa atin. Maghanap ka ng tunay na tapat, walang iba na kundi ang Panginoon. No? Ang sabi na Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, great is thy faithfulness. No? Dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo napapahamak. Now, ang Kristiyano dapat ganito lagi ang pananaw sa buhay, no? Wala ka mang mga bagay na meron yung iba, para ka maging mapagpasalamat, isipin mo anong meron ka na wala yung iba. No? Meron tayong kaligtasan, meron tayong kalusugan, no? Meron tayong trabaho, meron pa tayong pamilya. Yun ang mga bagay na pasalamatan natin. Amen. Minsan kaya tayo nagiging malungkot kahit ang dami ng blessing kasi meron pang isang bagay na wala sa iyo. Which is nakakasira ng diskarte sa buhay, no? So God is faithful. Another, God is omnipotent. Tingnan niyo yung verse 5. O Lord, how great are thy works. Ibig sabihin ng omnipotent, powerful siya. Hindi lamang sa kataas-taasan, which is sovereign, omnipotent pa. Lahat kayang gawin ng Diyos. What else? God is wisdom.
Sabi ng verse 5, tingnan nyo sa pangalawang bahagi ng verse 5, and thy thoughts are very deep. May mga, nung nakaraan, inaral natin, the mystery of Christmas. Maraming bagay na hindi mo may paliwanag, pero pinapahintulot ng Diyos kasi may wisdom siya. Hindi niya kailangan ipaliwanag sa iyo bakit niya pinahintulot ang isang bagay, pero sigurado sa kabutihan natin yan. Kaya nga tayo may verse eh. Ano sabi ng 1 Thessalonians 5:18? Unahan ko na yung verse, ano? In everything, give thanks. In everything, ha? Hindi sinabing in every good things. In every beautiful things. Sabi niya everything. Including yung mga bad experiences mo. Including yung mga masamang ginagawa sa iyo ng ibang tao. In everything, give thanks. Attitude po yan, mga kapatid, no? Because God has wisdom. Ano pa? God is righteous. Tingnan niyo sa verse 15. Tumunod tayo sa verse 15. To shew that the Lord is upright. Ano pa? He is my rock. There is no unrighteousness in Him. Sa tao nga handa tayong magpakasal. Alam niyo, pag nagpakasal kayo, may pinapasok ang kontrata eh. Lifetime nga yan eh. Pagka nagpirma ka ng kontrata sa trabaho, 1 taon yan, 3 taon, may kontrata ka eh. Hindi ka sigurado doon sa tao, hindi mo makilala. Pero ang Panginoon, abay, dapat isang katangian niya, matuwid siya eh. Hindi siya gagawa ng mali. Hindi siya gagawa ng bagay na magiging disfavor sa atin. God is righteous. Another, ang isa pang katangian ng Diyos, justice. Ito. Mga kapatid, gusto ko i-diyan to para matuto tayo huwag gaganti, no? Marami kasing Kristiyano, ngipin sa ngipin, paa sa paa, no? Kamay sa kamay. Hindi ganoon ang patakaran ng Kristiyano. Ang patakaran ng Kristiyano, pag may gumawa ng masama sa iyo, gawan mo ng mabuti. Turo ni Kristo yun eh. Pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. No? Pag minura ka, sabihin mo, God bless you. May dahilan ng Diyos doon. Tingnan nyo sa verse 7, chapter 92, verse 7. When the wicked spring as the grass, alam nyo, when the wicked spring as the grass, minsan yung mga wicked, sila pa yung mukhang gwapo, mukhang mayaman, mukhang masaya. Spring, ibig sabihin, biglaan. Parang ba't siya biglang na-promote? Minsan naiinggit ka, huwag ka maiinggit. Sabi nga ni David, huwag kang, sa Psalm 73, no? Do not fret. Huwag mo silang kainggitan, ikaw ang talo dyan, no? Pero nasabi ng verse 7, kapag ka ang wicked ay biglang umasenso, and when all the workers of iniquity do flourish. Minsan yun na nakakapagtaka sa buhay, no? Kung sino pa yung wicked, bakit sila yung umaasenso? Flourish eh. Yung spring naman parang biglaan eh, no? Pero anong pangako niya? It is that they shall be destroyed forever. Saan ba sila i-destroy? Forever. Sa impyerno. Mga kapatid, huwag tayo mainggit sa tao, lalo na kung di sila Kristiyano, no? Kasi nagpapakasasaman sila dito, hanggang dito lang yan, temporary. Merong kapalit yan na forever, distraction. Tayo hindi na tayo papunta dun eh. Kaya nga Kristiyano, pag nagkasala, dito na tayo pinaparusahan ng Diyos eh. Consequence na lang. Hindi na impyerno. Ano pa sabi ng another verse? I think nasa verse, kanina verse 7, ano? Verse 9. For lo, thine enemies, siyempre, sinong enemy ng Diyos, kundi yung hindi naniniwala sa Kanya. O Lord, for lo, thine enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. Ang Diyos ay justice. Kaya nga nakalagay, do not take vengeance. Vengeance is mine. Ayaw natin ang Diyos ang magparusa dahil ang Diyos ang matuwid, no? At siya ang may kapangyarihan. So mga kapatid, ito yung laking nawawala sa buhay mo, yung paano kaya ako makakaganti kay ganito. Pinagpipray mo lagi na mapahamak siya, tapos gusto mong makita na malungkot siya, para kang uminom ng lason, ina-expect mo na siya yung mamamatay. Hindi. Pagka ikaw may galit, may ngit-ngit, may hinanakit, may paghihiganti, ikaw ang nalalason. Alisin mo sa buhay mo yan. Kahit ginawa ka ng masama, God is justice, no? And another, God is immutable. Verse 15. Verse 15. To show that the Lord is upright, He is my rock. Alam niyo yung rock? Ibig sabihin yan, hindi nagbabago ang Diyos. Jesus Christ is God, di ba? Sabi niya sa Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kaya nga kapag sinagot mo siya, kung di mo pa siya sinagot, kung di mo pa siya tinanggap, abay sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Pinapaliwanag ko sa inyo pagkakaiba ng leave at saka forsake. Yung leave, yung wala ka pang ginagawang masama, iniiwan ka na. Maraming ganyang relationship. Ginawa mo na lahat, pero pag nagsawa na sa'yo,
wala ka pa naman ginagawa masama, iiwanan ka na. Yung forsake, yung may ginawa ka ng masama, doon ka iiwanan, sometimes parang justifiable. Pero sa Diyos, may gawin ka ng masama, hindi ka na niya iiwanan. I will never leave thee nor forsake thee. Siya talaga yung BFF natin, no? Siya yung forever na hinahanap natin. Okay, pangalawang dahilan, bakit tayo dapat magpasalamat? Kanina, because of who God is. Pangalawa, because of what the Lord does. May ginagawa siya sa buhay natin. Hindi lamang ganun siya, makapangyarihan. Ang maganda sa Diyos, yung lahat ng katangian niya, binibigay niya, pinapaburi niya sa atin. Tingnan sa verse 4. Chapter 92, verse 4. O Lord, Thou hast made me glad through Thy works. Pinapasaya nga tayo ng Panginoon. Kaya minsan, hinahanap natin ang kasiyahan natin sa bisyo, sa kasalanan, sa barkada. Mga kapatid, kung ako sa inyo, hanapin yung kagalakan nyo sa Panginoon. Delight thyself in the Lord. No? Psalms 37 verse 4, delight thyself in the Lord. Hindi dun sa money, hindi dun sa boyfriend, hindi dun sa... alam nyo, kaya nga maraming happenings eh. Ang happenings, masaya ka lang habang may happenings. Magkaiba, may aliw ka, pero magkaiba yung blood. Yung blood, kahit nagkakagulo sa paligid mo, kahit gutom na yung sikmura mo, meron ka pa rin joy. Bakit? Fruit of the Holy Spirit yan eh. But the fruit of the Spirit is love, joy, at may kapayapaan ka. Pagka wala ka sa Panginoon, kahit may pera ka, wala kang kapayapaan eh. Kahit maraming pera mo, kahit may CCTV yung kwarto mo, no? May tanikala ka dyan, may gwardya ka, hindi ka pa rin makatulog ng mahimbing. Pero pag nasa Panginoon ka, no? Sa mga kapatid, anong binibigay ng Panginoon? The Lord blessed those who trusted in Him. Amen. Ang ginagawa niya, binibless niya yung mga nagtitiwala, no? Ng kaligtasan, ng proteksyon, hindi ko nababasahin, no? Provision, ano pa? Promotion. Bibigyan ka ng promotion. Tignan niyo yung verse 10. Chapter 92. But my horn shalt thou exalt like the horn of a unicorn. I shall be anointed with flesh. So, ibig sabihin niya, pinromote ka. Yung unicorn dyan, parang nilagay ka niya sa mataas na kalagayan, mga kapatid, no? May promotion kapag ka sa Panginoon. Meron ding satisfaction. Sabi ng verse 4 eh, For thou, Lord, has made me glad through thy word. Sana ang kagalakan natin, katulad ngayon, no? Salamat, may gawain ng Panginoon ngayon sa Armenia. And by the way, kung nakarating kayo na maaga kanina, magugulat kayo. Ang daming guest dito. Yes. Alam niyo kung bakit? Ibibless ng Panginoon, may simbahan sila ngayon eh. Matas, yung mga baguhan, huwag kayo matatakot, ang dami sundalo. Bahay po ng Prime Minister ito. No? Ayan yung dalawang building na yan. Kasi yung mga guardian, kaya bawal po kumuha ng picture sa labas ha, sa mga baguhan. Hindi tayo pwedeng kumuha ng picture. Exclusive ginuguardian tayo, mga kapatid. Okay? Dati, yung pinagtitipunan natin, napakalayo, akit pa tayo ng bundok, ano? And now, pinromote na tayo ng Panginoon. So, what the Lord does, binibless niya. Ano pa? Ito pa, bakit tayo dapat magpasalamat? Secondly, dito sa second point natin, the Lord judges those who reject Him. Pagka naman, hindi ka naniwala sa Panginoon, tingnan niyo verse 6. A brutish man knoweth not, neither that a fool understand. Kasi hindi nila alam magpasalamat. Parang minsan magpe-pray ka pag kasama mo ang believer. Uy, anong nangyari sa'yo? Ba't tahimik ka? Nagpe-pray ka lang nun, ha? Tapos pag sinabi mo sa kanilang, nagpe-pray lang ako, tatawanan ka. Di ba? Ba't ka nagpe-pray? Ikaw na may nagpakahirap, ikaw nagtrabaho, ikaw bumili, ikaw nagluto. Ganyan yung pananaw ng hindi pananampalataya. Hindi nila alam na kahit na kung hindi ka bigyan ng pabor ng Panginoon, magtrabaho ka na magtrabaho, pwede kang walang kitain. Dami kayong ganyan. Trabaho, ginagkakasweldo. Kaya nagkasweldo ka man, biglang na-hold up, biglang nawala, biglang na-scam. Mga kapatid, kung alam mo lang, ang Diyos ang gumagawa ng pag-iingat. Yes. Ayaw magpasalamat. Kaya huwag tayong gumaya sa kanila, a brutish man. Ibig sabihin, hindi naniniwala. No? Hahatulan sila ng Panginoon. Look at verse 7, binasa na natin. When the wicked spring, yung verse 9, the enemies, pero isa pang verse tayo. Tingnan natin yung verse 11. Mine eye, sabi ni David, also shall see my desire on my enemies, and mine ear shall hear my desire of the wicked that rise up against me. Ako, binawarningan ko lagi yung mga tao, no? Wag niyo pong paawayin yung mga anak ng Diyos. Lalo na yung lingkod ng Diyos. Amen. Sinabi ni David yan eh. Touch not my Lord's anointed. Alam niyo si David, sino nagsabi ng salitang yun eh? Alam niyo kung sino yung ayaw niya saktan? Si Saul. Sino ba si Saul? Abay, pag binasa niyo sa Bible,
siguro mga 40 times pinagtangkang patayin ni Haring Saul si David. 2 beses sinibat niya. Kaya lang, di pa tapos ang Diyos kay David, kaya nakakaligtas, no? Kaya sinutusan niya yung anak niyang kaibigan ni David, si Jonathan, patayin mo yan. Pagka hindi mo pinatayan, mawawalan ka ng trono. Ikaw dapat ang kapalit ko. Tapos yung asawa niya, ginawa niyang, sabi niya, pumatay ka ng kalaban natin, papakasal ko sa iyo ang anak ko. Alam mo, technique lang ni Saul yun. Para ang makapatay sa anak ni David, mga Pilisteo. Bigyan mo ako ng 100 Pilisteo. Papakasal ko. Hindi niya talaga gustong maging manugang. Gusto niya lang mapatay si David ng kalaban. Abay, ginawa ni David, pumatay sa 200. Ang nangyari ngayon, word of honor, pinakasal yung anak, hindi lalong may karapatan ngayon si David sa trono. Bakit? Manugang na siya eh. Ganun ang unbeliever, yung gumagawa siya ng masama sa iyo para itapon ka, itsipwera ka, mapahamak ka, ginagawa ng Diyos yung pinaplano nila para mapabuti ka. Hindi mo si David naging manugang ng hari. No? So mga kapatid, yun ang sinasabi. Kapag ka nireject mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng temporary prosperity pero mapapahama ka na. Punta tayo sa pangatlo. Bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Because of who God is, mga attributes niya. Because of what God does, binibless niya yung mga Kristiyano, naniniwala, hinahatulan niya yung hindi naniniwala. Pangatlo, because of what God gives. No? Ang daming binibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tingnan niyo yung verse 12. The righteous shall flourish like the palm tree. Alam niyo ba't ginamit yung palm tree? Kumbaga sa atin niyog. Alam niyo ba ang pinaka-productive na puno ay niyog? Lahat pakinabang. Bunga, dahon, yung puno niya mismo, yung ugat niya. So, yung palm tree din, kumbaga, inilalarawan niya yung progress at saka yung fruitfulness. Sa buhay ng Kristiyano, pag nasa Panginoon ka, i-bless ka. The righteous shall flourish. Pero kanina, nagpo-flourish din naman yung unbeliever, pero temporary. Ang Kristiyano, permanent. Ang pag-asenso. Like the palm tree. Di ba ang palm tree, kahit anong bagyo yan, nakatayo pa rin. So, kasama ng stability ron, mga kapatid. No? And then ano pa? Ang sabi niya pa rin, he shall grow like a cedar Lebanon. Alam mo yung cedro? Matibay, parang nara natin. Yan ang ginamit sa pagtayo ng templo. No? Ibig sabihin, pagka Kristiyano ka, hindi ka lang mabunga, hindi ka lang asensado, matibay ka pa sa lahat ng problema. So mga kapatid, yan ang bibigay ng Diyos sa mga nagpapasalamat sa Kanya. No? And then verse 13, those that be planted in the house of the Lord, mga Kristiyano to, shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth in old age. Alam nyo, minsan na nakakalungkot sa buhay. Alam ko, marami sa atin nakakaranas na noon, yung mga kaedad ko, no? Yung marami kang ginagawa ng kabataan mo, hindi mo na magawa. Yes. No? Dati ka naglalaro ng basketball, di ka na makalaro ng basketball. Basta ang tao, pag hindi na siya tumatangkad, hindi na siya lumalaki, when growth stops, decay begins. Pero alam mo, pag Kristiyano ka, kahit lumatanda ka na, nagbubunga ka pa. Amen. Eh, sabi niya rito, they shall still bring forth fruit in old age. Mga kapatid, age is just a number. Kung may kasabihan na age doesn't matter sa pag-ibig, abay sa paglilingkod sa Panginoon, age doesn't matter din. Ako po, alam niyo ba, 60 na ako next year. Kaya, papaunahan ko na kayo, no? Sa 60 years, pinauwi na naman kami ng ngayong February, kasi may mga conferences tayo sa Pilipinas. Sabi ko, kaso, hindi muna kami uwi ngayong February, pati sa March, no? Birthday ko po kasi July. Sabi ko sa July na lang, gusto ko mag 60 years old ako sa Pilipinas kasi excited akong makakuha ng 20% discount. At saka yung pension ko, ayusin ko, no? Sa SSS. Pero mga kapatid, hindi ano yung matanda ka magbubunga ka pa rin Tapos nakalagay dito, they shall be fat and flourishing. Hindi ka na mangangayayat, mataba ka pa rin sa ganito They shall be fat and flourishing, magbubunga. Now, tapos po tayo sa Psalms 92. Ngayon, bigyan ko po kayo ng mabilis na mga punto. Ang tanong naman natin sa second part ng ating message, how can we offer our thanksgiving to the Lord? Kanina, bakit ka dapat magpasalamat? Yes. Sino ba ang Diyos? Ano ba yung ginagawa ng Diyos? Ano yung ibibigay sa Diyos? Ngayon, siyempre, punta na tayo sa practical. Pastor, sige, nakumbinsin na ako na dapat magpasalamat. Paano ba ang tamang pagpapasalamat? Number one, alam niyo, number one na pagpapasalamat, nasa Psalms tayo, punta kayo sa Psalms 116. Lagi kong binabasa to pag may birthday.
Pero pwede natin gamitin ito sa Thanksgiving. Psalms 116, verse 12. Anong sabi ni Haring David, yung sumulat ng Psalms? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Mga kapatid, yun yung attitude of gratitude eh. Kanina inaral natin mga benefits eh. Ano pa yung binigay na sa akin ng Diyos? Ano pa yung kayang ibigay sa akin ng Diyos? Wow! Ang dami palang benepisyo ng Diyos. Ang tanong, lagi na lang akong binibigyan ako anong kaya kong ibigay sa Diyos. Ano ba ang pwede kong ibigay sa Diyos? Sana naisip na natin to. What shall I render? Ano ba ang ibibigay kong kapalit? Actually, pag tinagalog mo yan, ibabayad, pero masama yung bayad eh. Hindi naman nagpapabayad ng Diyos eh. Yes. Ang ibig lang sabihin, as an act of gratitude, wag lang sa salita. Kaya nakalagay dyan, thanksgiving. Hindi thanks saying. Ang marami, thanks saying lang. Thank you. Pero sa isip niya, minumura niya yung nagbigay sa kanya, no? Walang kwenta yun. Sa tao, kaya mong gawin yun. Kasi ang tao, hindi niya nababasa isip mo. Pero ang Panginoon, pag sinabi mo, thank you Lord, abay sabayan mo ng ano ba ang gagawin ko to express my gratitude. Number 1, ito po ang gagawin mo. Receive His gift of salvation. Tanggapin mo yung kaligtasan na inalok niya. Marami po, hindi pa ligtas eh. Tingnan niyo verse 13. Tuloy natin sa verse 13. Ang sagot doon sa tanong na, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? I will take the cup of salvation. Tanggapin mo. Aba, ang sabi ng Bible, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kaya kami Pasko. Actually, siya nagbibigay ng gift sa atin. Kaya kahit na wala kayong matanggap na physical gift mga kapatid, dapat masaya ka. Pag Pasko, hindi lang pag Pasko, everyday. Kasi may binigay siya, ang unang binigay niya, actually yung buhay natin. Pangalawa na lang yung kaligtasan. I will take, kaya na maraming hindi paligtas. Ang nakakalungkot na matay na nga ang Panginoon. Alam niyo ba mas maraming pupunta sa impyerno? Alam niyo ba merong verse sa Bible na pinalalaki ang impyerno araw-araw? Alam niyo ebidensya? Kaya pumuputok yung mga bulkan eh. Alam mo na nangyayari sa bulkan? Tinatanggalan niya kung ang impyerno nasa kalagitnaan ng earth. Pinalalaki nga yan. Pero pwedeng hindi rin dyan, no? Kasi ang description talaga ng mga scholar, napakalawak niya, no? Pero ang sinasabi, napakalaki, napakaraming populasyon, napakakaunti. Biblical yun. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew somewhere, no, 7. Ang sabi niya sa Matthew 7, pumasok ka, dumaan ka sa makitid na daan at diretso. Makitid, pero maliit. Masikip, straight. Kasi malaki at marami ang daan papunta sa kapahamakan at marami ang napupunta roon. So pagka umaten kayo dito, nakita niyo konti tayo, huwag kayong magtaka, biblical yan. Pero salamat kahit konti may nakatagpo, no? Ngayon dun sa mga hindi pa nakatagpo sa Panginoon, hindi pa niyo tinanggap, yun ang gawin niyo. I will take the cup of salvation. Ikukot ko na lang yung mga verses para mapabilis tayo. Nasabi ng John 1, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. Verse 14, the Word became flesh. Nagkatawang tao. Bakit? Here is the Lamb, sabi ng John 1:29, which taketh away the sin of the world. Anong gagawin mo ngayon? John 1:12. But as many as receive Him. Kailangan mong tanggapin, hindi tayo automatic na ligtas. No? Kailangan marinig mo yung mabuting balita, ay makasalanan pala ako, magsisi pala ako dapat sa kasalanan ko, at saka ako tanggapin si Jesus. Nanliligaw siya sa atin eh. Kahit sa panliligaw, hanggat hindi ka sinasagot formally, walang tayo. No, may kanta nga, di ba? Sabi ng kanta niya ng labis na nasaktan, di ba? Paano na ako? Paano na tayo? Sasagutin ka ng Panginoon. Actually, sinagot niya yun sa chapter 7. I never knew you. Nang ibig sabihin, hindi tayo naging tayo. Maraming tao, pag namatay sila, tapos darating na yung paghahatol, ina-expect nilang papasok sila sa langit. Kumakatok, Panginoon, Panginoon. Papasukin mo ako. Anong sagot ng Panginoon? Hindi kita kilala. Na hindi ibig sabihin hindi niya kilala sa knowledge. Kasi Diyos siya eh. God knows everyone eh. Ang ibig sabihin hindi kita kilala sa Bible, ang ibig sabihin ng new, hindi kayo nagkaroon ng relasyon. Hindi kayo naging kayo. Maraming tao assuming. Dahil namatay si Kristo sa krus, akala nila lahat ng tao ligtas. Lahat pwedeng maligtas. Lahat binayaran ng kasalanan. Pero yung kasalanan mo, parang gamot yan na ginawa ng solusyon ng Panginoon. Kailangan mong inumin. So, ang unang hakbang ng pasalamat, tanggapin mo. Tanggapin mo yung kaligtasan ng kapatid, no? Romans 6:23, ano yung Romans 6:23, yung lahat ay makasalanan for the wages of sin is death, but the gift. Di ba, gift talaga siya.
of God is eternal life. Pero marami pang walang eternal life. Ang tanong ko sa inyo, ngayong Pasko, anong regalong natanggap nyo? No? Dapat, sigurado na kayo na may eternal life na kayo. Kasi gift yan eh. Kaya nga ang kaligtasan hindi binabayaran. Mga kapatid, alisin natin sa kaisipan natin na mapupunta ka sa langit dahil mabuting tao ka. Amen. Na mapupunta ka sa langit dahil miyembro ka ng Baptist Church, dahil nagpabinyag ka. Hindi yung nagliligtas. Amen. Ang nagliligtas, yung ginawa ni Kristo, natatanggapin mo lang. Pero kailangan mong tanggapin. Alam mo, nararanasan natin yan. Minsan magbibigay ka ng regalo pero hindi tinatanggap. Masakit yun, di ba? Ako nga, yung misis ko, tinitili ko sa ganyan eh. Yung, ako, minsan, kinakantsawan niya ako, kaya lumalaki daw yung tiyan ko, no? Kahit busog na ako, kumain na kami sa bahay, pagka pumunta kami sa isang Bible study, pinakakain kami, kumakain ako. Now, hindi maintindihan ng iba yung gano'n. Sasabi, ano ka? Tapos, lalo na yung kape. Pag nasobran ako ng kape, na-high blood ako. No? Pero, minsan, ako, sanay ako, pastor ako ng 17 years sa probinsya eh. Ang pinaka-ma-offer sa'yo ng isang pinaka-pulubing tao, kape. Bibili yan ng pisong kape. Alam yung nakaatado na? Tapos 2 pisong, so makita mo, nagugulo. Hindi si pastor. Hahanapan ng barya. Tapos tatakbo sa tindahan. O baka pag wala pa tapos hindi mo iinumin. Ordinaryong example pa lang yun. Amen. Simple pa lang na kape, pero hindi mo actually, nangyari na yun sa akin. One time, yung anak ko, mali pa yung anak ko noon, pangatlong anak, na-hospital. No, na-hospital. So, first time namin makaranas. So, nasa hospital ganun. Tapos, pastor ako noon eh. Ayun, baguang pastor. Ang ginagawa ko, yung kinakaibigan ko, yung mga janitor, yung mga tagalinis, parang natuwa sa akin yung isang janitor ng clinic lang yun eh, pero at least naka-combine yung anak ko ron. Tapos maya bumili siya ng isaw. Alam mo yung isaw? Ano ba yung dugo? Ano ba yung dugo? May tawag na gano'n, di ba? Betamax naman. Talaga, hindi naman dahil sa bawal kumain ng dugo. Kaya lang sa akin kasi, siyempre, laking Manila ko, parang na-imagine ko, hindi ko sure kung tinanggihan ko. Yun lang ang binili niya. Sarap na sarap siya. Tapos, tag-isa tayo. Ay, sabi ko. Tapos parang na-open siya sa akin. Na parang ang tingin niya, dahil ba mahirap siya, gano'n na. Pero hindi ko naman minimin yun. So makita nyo? Yung hindi mo sinasadya, nasasaktan yung tao. Ang Diyos kaya, hindi masasaktan. Kaya pag ang tao napunta sa impyerno, hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Actually, mapupuntang tao ngayon, hindi dahil sa kasalanan eh. Dahil tinanggihan niya yung solusyon sa kanyang kasalanan. Bumaba na nga ang anak ng Diyos eh. Nagsakripisyo na nga eh. Tapos, tinatawag pa itong mga pastor na to, iwanan ng trabaho nyo para mangaral, tapos tatawanan lang yan, tatanggihan. Palagay nyo, hindi justified ang Diyos pag dinala sila sa impyerno. Mga kapatid, the first thing na gagawin mo, i-recognize mo yung gift ng Diyos at tanggapin mo. Pangalawa, ang pangalawang gagawin mo bilang pagpapasalamat, contemplate it in our hearts and meditate it in our minds. Yung isip mo, punuin mo ng mga kaisipan ng pagpapasalamat. Paano ka makakapagpasalamat? Magbasa ka ng Bible. Every time na nababasa mo yung Bible, kunwari, di ba sabi doon sa, nasa natin last week, di ba, si Jesus Christ nangangaral, bago pa yung tatay nyo, pinagmamalaki nyo, anak kayo ni Abraham, bago pa yung tatay nyo, nandito na ako. Sabi nila, wala ka pa 50 anyos, nakita mo, 2,000 years nang namatay, no? Sabi niya, lalo silang ginulat, bago pa si Abraham, nandiyan ako. No? Nakita na ako ni Abraham. Hindi nila maintindihan ang ibig niyo sabihin, si Diyos. No? Mga kapatid, pag nabasa niyo yung mga yon, ma-appreciate mo ngayon na pambihira. Salamat ang daming relihiyon sa mundo. Ako yung isang mapalad na natutunan ko na si Kristo ay Diyos, na si Kristo ay tagapagligtas. Mga kapatid, marami kang i-bless eh. Pag meditate mo sa isip mo, no? Katulad nito, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Bakit niya naisip yan mga kapatid? Alam niyo si David, ang isang, lahat ng kasalanan pwede mong ibintang kay David eh. Nang rape, pumatay, nagsinungaling, magulo yung pamilya niya, marami siyang asawa, no? Marami siyang pinatay. Pero isang kasalanan na hindi niyo maibibintang kay David. Hindi siya sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Loyal siya sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, binibigyan ko kayo ng tip. If you want ng Diyos ay malugod sa inyo, ayusin niyo yung pagsamba niyo sa Panginoon. Hindi ko sinasabing tsaka na tayo magkasala. Hindi ko sabihin, may pinakikita sa atin ang Diyos eh.
na in spite ng maraming kasalanan, pag ikaw binibigay mo yung karapat-dapat, ibig sabihin yan, priority ng Panginoon yung pagsamba. Although, gusto niya rin sumunod tayo sa Kanya, sa offering, maging mabait tayo, matulungin. Pero number one na huwag mong pabayaan yung pagsamba. At magagawa mo lang ang tamang pagsamba pag mapagpasalamat ka sa Panginoon. Kunwari, ngayon, linggo, itong araw, pagod na pagod ka. Panginoon, di na lang ako a-attend kasi pagod ako. Pero pag naisip mo, sandali, sino ba yung nag-ingat sa akin sa buong isang linggo? Sino ba yung nagbigay sa akin ng trabaho? Sino ba yung, pag naisip mo yung what shall I render unto the Lord? Ang sasagot sa'yo ng Panginoon, umattend ka ng Sunday. Do not forsake the assembly. Amen. Nakita niyo yun? Contemplate. I-contemplate mo, i-meditate mo. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, sabi niya, in everything, give thanks. Give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus. Pangatlo. Ano yung pangatlong way ng pagpapasalamat? By praying. Tingnan nyo. Andito pa rin sa verse na to. Psalm 116 verse 13 kanina. Binasa natin yung unang bahagi. I will take the cup of salvation. Ano yung pangalawa? And call upon the name of the Lord. Tandaan nyo ang tanong, what shall I render unto the Lord? For all His benefits toward me. Isa sa sagot, I will call upon the Lord. Ibig sabihin, usapin mong Panginoon. Alam niyo tayo nga, halimbawa, yung bata, no? Minsan walang oras yan sa magulang kasi busy sa barkada. Pero minsan nagkataon na wala siyang pera, ang mama niya lang ang makapagbibigay ng pera. Ano gagawin niya? Naglalambing siya sa mama niya. Nangunguto. Susunod siya. Uto, no? Minsan, nanguuto ang tawag doon. Dati ka hindi naglilinis ka. Tapos, ang nanay mo, dati wala kang oras sa kanya. Ngayon, nagbababad ka sa bahay kasi may gusto ka sa kanya. Now, ang Panginoon, mga kapatid, nauna na yung binigay niya. Kaya nga, ang tanong muna, ano yung bibigay ko sa Panginoon dahil sa mga marami niyang binigay sa akin? Baliktad sa Panginoon Nagbigay na siya. Ang tanong na lang, paano ko magpapasalamat? Mag-pray ka. Kaya nga may prayer meeting tayo Now, hindi lang yung prayer meeting, Dapat sa bahay, bago tayo matulog, nagpe-pray. Bago ka umayin, nagpe-pray. At kahit na nakasakay ka sa sakyan, be prayerful. Nakalagay naman sa Bible yan, pray without ceasing. Ang ibig sabihin nun, take all the opportunities na meron ka. Alam mo, pag nagpe-pray ka, hindi ka makakaisip ng masama Pag may galit ka sa isang tao, pag-pray mo. Kasi hindi mo ipag-pray yan na may galit ka So, kailangan maalis yung galit mo hanggang sa may pag-pray mo. So, pangatlong paraan yan, ng pagpapasalamat. Praying with thanksgiving. Gusto nyo, bigyan pa natin ng additional na verses. Tingnan nyo yung Philippians 4:6. Philippians, mabilisan lang po. Philippians chapter 4 verse 6. Natutuong ang pananalangin ay pagpapasalamat din. Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, Philippians 4:6, be careful for nothing. Nag-worry ka. Sabi ng Panginoon, do not be anxious, but in everything by prayer and supplication with may thanksgiving yan. Sabi niya, let your request be made known unto God. So mga kapatid, pangatlong paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ay ang pananalangin. A grateful heart is always a prayerful heart. Kapag mapagpasalamat ka sa Panginoon, gagawa ka ng oras para magpasalamat sa Panginoon. Kasi, alam niyo, Panginoon, sabik siya sa atin Sabik siya sa atin. Parang sa buong maghapon, kinakalabit ka niya na, give me time. Fellowship naman tayo. Yung pag nagbabasa ka ng Bible, pag kumakanta ka, pag nag-fellowship kayo. Pero ang dami natin talagang abala, isang kalaban yan, yung Facebook. Kahit kami, na-apektuhan. Pag gising mo sa umaga, Facebook agad. Imbis na Bible muna o prayer. Pero mga kapatid, just sinasabi ko na yan. Pang-apat na paraan ng pagsamba sa Panginoon or pagpapasalamat is through praising God, through singing, ito na, paborito natin, and musical instrument. So, tingnan natin yung verse natin kanina, di ba, yung Psalms 92. Punta tayo sa Psalms 92. Balik tayo sa 92. Anong sabi ng verse 1? It is a good thing to give thanks unto the Lord. Ang unang paraan ng pagpapasalamat niya sa 92, to sing praises unto thy name, O Most High. Mga kapatid, kaya nga, alam niyo, sabi ko nga sa inyo, iba-ibang style ng mga churches, even Baptist churches, Meron po, walang special number. Meron kaming alam ng mga simbahan na puro preaching. Well, kaysa sa wala, maganda yon. Titibay ka, Pero ako naniniwala, pagka-preaching lang, parang isa lang ang nagsiserve sa Panginoon, yung nagpastor lang. Samantalang pagka may mga kantahan, abay lahat, yung kung sino member ng choir, kung sino mag-special number, nagpa-practice siya at nagre-render ng pagsamba sa Panginoon. Nakalagay kasi dyan
and to sing praises unto the Lord. So pang-apat na paraan ng pagpapasalamat, kumanta ka. O kaya mga musical instrument. Tingnan natin si Psalms 100. Punta tayo sa Psalms 100. Dito magugulat kayo. Ang sabi ng Psalms 100, basahin natin yung verses 1 and 2. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Verse 2. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Mga kapatid, kumanta tayo. No? Kanina, binasa ni Brother Randy yung may offering sa langit. Ito yun, mag-offering pa rin tayo. Kailang crown na. Alam niyo sa langit, may kantahan din. Tatlong bagay ang gagawin pa rin natin sa langit. Magkakaroon pa rin tayo ng pag-aaral. Kaya lang, hindi na si pastor ang teacher doon. Panginoon Jesucristo na. Walang katapos ang pag-aaral yun. Yung mga hindi nasagot na tanong dito, may sagot yan mga kapatid sa langit yan. Siguro mo lang na nasa langit. Papunta ka sa langit. Ano? Pangalawa, may kantahan pa rin doon. Worship pa rin At pangatlo, may offering. So mga kapatid, mag-practice na tayo ng pagkanta dito. Tingnan niyo yung choir. Alam niyo kung ako lang yung ordinaryong pastor, hindi ko pa kakantin yung choir. Mga pastor na masisela. Pasalamat kayo, yung pastor nyo, hindi musician. Amen. So, hindi ako masela. Kanta muna kayo ng kanta. Dahil pag nagdatingan na yung mga mahuhusay dyan, ma-HFP na tayo, hanap na tayo ng iba. So, kumanta na kayo. Kasi ano talaga ibig sabihin niya mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon. Another verse, diyan pa rin sa singing. Punta tayo sa 150, Psalms, yung pinakahuling Psalms. Si David po nagsulat nito, musician siya, tandaan niyo siguro. By the way, kaya pala si David magaling sa worship, kasi magaling din siya sa music. So hindi mo pwedeng pag-iwalayin yan. Alam niyo ba na nagpapastol pa lang si David, nag-composer na siya. At alam niyo ba, ang kanta mga kapatid, lamang tayo mga Pilipino dyan, i-appreciate natin yan. Kaya lang, okay, sige ako, very proud ako na nananalo sila sa mga competition sa iba, sa The Voice, kung saan-saan. Mas maganda gamitin natin sa Panginoon. Amen. Yes. Mga kapatid. Kaya lang sana, huwag kayong maliligaw. Alam niyo yung mga trivia, yung mga magagaling na singer, mga Baptist yan, mga kapatid. Alam niyo ba yan sila Mariah Carey, sina Beyonce, dating mga choir member yan ng Baptist Church. Marami yan. Yan lang, minsan, pag sobrang sumikat naman, ayun na. Nakalimot na, Pero, mas maganda, i-offer natin sa Panginoon, I-offer natin sa Panginoon yung ating boses. Anong sabi ng Psalms 150? Babasahin ko yung verses, yung mga musician, para ma-encourage kayo. Verse 3. Ano sabi ng Psalms 150, verse 3? Praise Him with the sound of a trumpet. Wala pa nga tayong trumpet dito. Praise Him with the psaltery and harp, and gitara, pwedeng piano yan, Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with the string instruments and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Mga kapatid, hindi po, Hindi yan nagkatao. Talagang we can thank God by praising Him. Panglima, we can also thank God by worshiping in spirit and in truth. Balikan natin si Psalms 100. Anong sabi niya sa Psalms 100 verse 4 naman tayo ngayon? Pwede po tayong sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-worship. Ang sabi po ng 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Mga kapatid, tandaan nyo, templong pinag-usapan dito, may gate. Tapos, maraming gates yan, Sa atin, ang equivalent ngayong New Testament, yung church. So, ibig sabihin, you can also thank the Lord pagpunta sa church by joining the worship service, Marami pa yan. Tingnan yung 122, Psalms 122, para ma-encourage tayo mga kapatid, Pagbigyan nyo na ako, last Sunday natin sa 2024. Ang sabi ng Psalms 122 verse 1, tingnan nyo, Psalms 122 verse 1, I was glad, sabi ni David, when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Now, para ma-appreciate nyo namin yung sinabi niya niyan, sino ba si David? Hari siya. Ano bang tirahan ng hari? Palasyo. Ikumpara mo yung palasyo sa simbahan, walang-wala yan. Napakagara ng Pero siya, willing niyang iwanan yung galanting lugar niya, yung komportableng lugar niya, kasi ang pupuntahan niya bahay ng Panginoon. Sana tayo ganun din. Although pinipilit nating makapunta tayo, maging maayos, salamat sa Panginoon, isa sa pinakamaayos na gathering place natin throughout the history ng church natin dito sa Yerevan. Pero mga kapatid, sana yung inspirasyon natin, ako'y masaya
pag pupunta ako sa bahay ng Panginoon, I was glad. Huwag yung napipilitan lang. When they said unto me, let us go into the house of the Lord. Punta pa tayo sa 84, Psalms 84. Pinakikita ko lang kung anong puso meron si David. Na sana ma-develop tayo katulad ni David. Kaya mahal na mahal siya ng Diyos. 84. Psalms 84 verse 10. Ano pong sabi ng Psalms 84 verse 10? For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wickedness. Hari yan, ha? Kaya, alam nyo kasi sa templo, merong doorkeeper. Meron talaga sila mga tagabukas ng pintuan, no? Now, dito, yung mga ushering ministry, importante yan. Ngayon, di pa natin masyadong pero ano nyo, dapat, i-announce ko na kagad, ano? Kanina, nakalimutan ko. Ito po, dalawang pintuan natin. So, okay lang na pupunta pag nalilate, pag kantahan pa lang, or what. Pero pag preaching na, ang instruction ko, dapat isara na to, doon na padaan. Kaya lang, wala pa tayo sa inyo sa labas. Next week, kung sino yung makapag-preach, Sister Marcia, print lang tayo ng yung tuturo niya papunta doon. Use the other, para kahit wala tayong tao doon, may nalate na bisita o miyembro niya pupuntahan niya. Pero pwede rin naman na minsan may magsasacrifice ng miyembro. Na habang may nagpipreach, may tao sa labas talaga. Importante po yun. No? Sa mga simbahan, may aseret talaga. No? Sa ngayon, hindi pa naman ganun karami yung pumupunta na maliligaw. So, ang sabi ni David, okay lang sa akin maging tagabukas ng pinto eh. Maging gwardya. Kahit hari siya. Basta sa bahay ng Panginoon. Sana dito wala pong again, warning ako kayo this early. Sa church, wala pong diva dito. Walang diva. Walang sikat. Siya yung main singer natin. Siya yung main speaker natin. Wala. Lahat tayo dito performer. Ako po kahit pastor ako, parang ako lang yung nag-organize. Ako lang yung parang key person, pero lahat tayo performer. Ang audience natin ang Diyos. Hindi yung choir nagpe-perform yung nasa audience. Hindi. No? Lahat yan binibigay natin para sa Panginoon. So, pwede mo rin pasalamatan ng Panginoon pag-worship sa Panginoon sa kanyang simbahan. Pang-anim, ito pa. Ito talaga yung isa pa. Punta tayo sa Psalms 50, verse 14. Yung kanina, yung main verse na binasa natin. Isa pang pagpapasalamat na hindi tayo sanay, pero i-introduce ko na po sa inyo. Maring hindi natin magawa ngayong taon na to, pero gagawin po natin yan yearly from now on. No? Ano sabi ng 50 verse 14? Offer unto God thanksgiving. Pwede mo po siyang pasalamatan sa offering. Alam mo yung offering? Yung parang gagawin mo, Panginoon, bilang pasalamat ko sa iyo sa buong isang taon. Yung sa isang taon, pinaplano mo na. Meron akong bibigay sa iyo a certain amount. No? Tapos tayo naman nasa church, meron tayong gagawing project doon. Dawa ko, ang suggestion ko sa inyo ngayon, this early, sabi ko nga sa inyo, alam niyo ba yung nangyari sa bayad natin? Nakakahiya sa mga bisita natin, pero napatira naman. No? Tayo po rito, parang hand to mouth tayo. Ano yung hand to mouth? Ang ibinabayad natin dito ay kung ano yung offering natin. Yes. Nung Sunday po nangyari yun. Medyo okay yun sa atin, tayo naintindihan na. Pero ang nakakaya kasi, normally nag-aabono kami pag may pera. Nung Sunday wala na talaga kaming pera. No? Tapos na. Pinuusap ko yung kasi sanay siya pagpasok, bayad na kagad. Maganda yung pakiramdam na gano'n eh. Wala ka nang set baka kasi biglang uy, magkano ba inuupan ng mga taga dyan? Ganito. Dodoblin namin, paalisin nyo sila. Hindi pa tayo bayad. Paalisin tayo. Although hindi naman gagawin yun. Pero nung Sunday, tinabi ko talaga, is it okay na magbayad na lang kami after service? Sabi ko mga alas 2 siguro, nandito ka pa ba? Sabi ko, oo naman, nandito pa ako. Sabi ko, nandiyan si Nana Pinido ang pangalan. Tapos alam niyo nangyari, pinag-offering. Okay naman. Lumagpas naman ng ibabayad natin. Kaya naman ang problem, puro tago 1,000, di ba? Meron pa nga barya. Okay yung kahit barya, magbigay kayo. Pero sila hindi nila maintindihan yun. Yung mga ganon, no? Sabi ni Sister Marjorie, tinakilala ko na para sila yung magbayad. O nahihiya lang ako magbayad. Dahil, sabi niya, please, count. Puro taga yun. Okay naman yun. At least, mahalaga, nabayaran natin, no? Ngayon, sabi ko sa'yo, gagawin natin project natin ngayong Thanksgiving, although hindi ko in-announce kagad, magbigay tayo ng commitment na, so sige, for sake na meron tayong contingency fund. Na ang target natin doon, meron tayong pondo na, yun nga, yung pang-abono ng tawag doon. Pag dumating tayo, babayaran na natin kung magkano yung offering, babalik natin. Pag hindi nakabalik, at least nakabayad na tayo. So doon talaga, pag hindi natin naubos yun, hindi natin nagamit, anniversary.
May pondo tayo. So, yun ang isang suggestion ko to start with. Sa Pilipinas, ang ginagawa nila sa Thanksgiving, kung magkano may bibigay nila, sa Bethany, ginagawa nila, binibigay nila sa misyon. Kunwari, naalaman kami, taga Pampanga. So, ano bang project nyo ngayon taon? Yung third floor, papagawa namin. Kung magkukumisyon, ngayon, bibigay kami ng 50,000, bigay ng 100,000 sa inyo. Ang dami ng simbahan na yan. At alam nyo, million po ang pumapasok sa kanila. No? Minsan, 3 million. Yung lahat ng offering na yun, hindi nila gagamitin sa loob. Lahat yan sa project sa labas. Kung sino yung pwede nilang tulungan. Sa atin, wala pa tayo sa ganung level. Ang kailangan muna natin yung sarili natin kasi nakakontrata tayo dito. Gamitin natin to, hindi, babayaran natin. So mga kapatid, I hope, pwede natin gawin yung gano'n, no? By giving sacrificial offering. Tingnan natin yung 116. Punta tayo sa 116. Psalms 116 verse, malapit na po tayo matapos. 116 verse 14. Tingnan niyo po sa 116, ilang beses binanggit yung offering na yan, no? Ang sabi ng 116 verse 14 muna. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Sa simbahan yan, sa templo. Again, ang tanong, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ang isa sa sagot, I will pay now my vows unto the Lord. Nag-commit siya eh. Ano bang another verse mga kapatid? Diyan pa rin, verse 17. Verse 17 pa rin. I will offer to thee, ano na yan? Yan, malinaw na dyan. The sacrifice of thanksgiving. Minsan, pag magte-thanksgiving ka, hindi naman yung kukunin mo dun sa, Pastor, pag may natira. Hindi ganon. Especially next year. Pagpaplanuhan na natin yan, no? Panginoon, magkano kaya ang kaya kong by faith na ibibigay ko? Tapos sabi niya rito, I will offer thee the sacrifice of thanksgiving. Minsan magsasacrifice ka. And then in another verse pa, 18, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. So mga kapatid, sana naging malinaw. Although bago pa lang siguro sa pandinig ng iba, meron pong ganyang ministry sa simbahan. Na bilang bahagi ng pasalamat mo sa Panginoon, magkukumit ka, Lord, I will give a certain amount for this particular project. Sa ngayon, ang project muna natin, yung magkaroon tayo ng contingency fund. Mas maganda kasing makita nila na binigay mo sa kanila, pag nagbabayad ako dyan, isang 20, isang 10, no? Kanina, medyo may pang-abono na naman, no? Pero, mas maganda, meron tayong pondo talaga. Paano hindi tayo natataranta? Hindi mo masabi yan eh. Isang araw, biglang bumagyo, umulan, nakarating dito, 3, gagamitin pa rin natin to kahit 3 lang tayo. Pero siyempre, hindi na mapoproduce yung pambayad doon. So, di meron tayong contingency pa na tinatawag. Another na pwede tayo magpasalamat by living a holy life before God and maintaining a good testimony before man. Alam naman natin ang isang katay na Diyos, kabanalan. Eh di para magpasalamat ka sa Kanya, iwasan mong masaktan siya. Paano ba nasasaktan ng Diyos sa atin pag gumagawa tayo ng kasalanan? Di ba ganun, pag kami utang na loob ka, magulang mo, tuwan-tuwa ka, ayaw mong gawin yung, kunwari, ayaw ng nanay mo na nakikipag-inuman ka, kahit yun ang gusto mo, iwasan mo na. Ayaw mo siyang masaktan eh. Kunwari, ayaw niyang ginagabi ka ng uwi, gagawin mo, nanay mo pa lang yun. Ha? How much more ang Diyos? Kung ang tanong niyo, ano bang gusto ng Diyos na gawin ko? Kabanalan. One of the characteristic of God, ang isa sa pinakamalinaw na katangian ng Diyos, kabanalan. At nakalagay sa Bible, di ba, kung ano siya, be ye also holy, nakalagay, di ko na lang nasa Matthew, even as I am also holy. So mga kapatid, mabuhay tayo sa kabanalan. Yung kanta kanina, no? God's glory is for my good. Pero, para mag-glorify ang Diyos, live in holiness. No, live in holiness. Pastor, ano ba ang definition ng holiness? Kung gusto niyo bigyan ng isang definition ng holiness, Christ-like. Christ-like. Gayahin mo lang si Kristo. Ako'y lumakad sa mundo, nagpakita ng halimbawa that He may follow my steps. Sabi niya sa 1 Peter eh. So, aralin mo si Kristo para mabuhay ka sa kabanalan. Okay? Mabilis na po tayo. Number 8, pangwalo pong paraan ng pagsamba sa Panginoon o pagpasalamat by serving God. Mag-serve tayo. Balitaan. Diyan pa tayo sa 116, ano? Basahin natin yung verse 16. Psalms 116 verse 16. O Lord, truly, I am thy servant. Mag-serve ka sa Panginoon kung nagpapasalamat ka. Ngayon, hindi pa ako pwedeng mag-preach eh. Ay, hindi pa ako makapag-offering, wala akong trabaho. Ang daming pwedeng gawin. Pwede kayong maunang pumunta rito para ma-arreglo yung mga... Buti nga dito, hotel eh. Actually, isa sa favor natin dito, gayak na eh.
malinis na, pero pwede ka pa rin may makitang mapapa-improve, no? Maybe, mag-invite ka ng bisita. O maybe, minsan, si Erlyn nga, minsan sasabihin, Pastor, ma-relate ako, kahit gusto niya umattend ng Sunday school. O sige, sabi ko, kung may bisita, sige, justify yung pagiging late mo. Kasi siyempre, yung bisita, hindi naman natin kagad pwedeng isabak sa Sunday school. Natatagalan sila, no? Pero kung katulad niya, buti na lang si Maricel, willing siyang umattend ng Sunday school. Mas maaga pa siya sa ibang miyembro kasi dinaanan na namin. Naka-attend na siya ng Sunday school, no? So mga kapatid, yun yung pagsiserve sa Panginoon. Number 9, pa-conclude na po tayo. By submitting willingly, etong maganda rito, to every trials and struggles that God allows to happen in your life. Mga kapatid, meron akong warning sa inyo, no? Nasa 116 tayo, di ba? Tingnan niyo verse 15. Bakit niya sinabi yung verse 15? Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Minsan pag binabasa ko ito sa birthday, nilalangtaw ko itong verse na ito kasi birthday eh. Naaalala niyo mga nag-birthday, babasahin ko yung what shall I render unto the Lord for all his benefits. May mga babasa, lalangtawan ko yung 15. Kasi ayaw natin ng kamatayan eh. Pero alam mo kung ano ibig sabihin ni David dito, isa pang pagpapasalamat sa Panginoon yung handa kang tanggapin kung anong gagawin ng Diyos sa iyo. Hindi mo siya binabanta, Panginoon bigyan mo lahat sa akin ng pagsubok, wag lang yung mamamatay ako agad May mga ganon. Pati yung Panginoon, ganito bigay mo lahat sa akin, wag lang itong ganito. Mga kapatid, porque naging Diyos pa siya. Ang ibig sabihin ng sovereign gagawin niya kung gusto niya na hindi magpapaalam sa iyo. At walang pwedeng mag-control sa kanya. Yun ang sovereign, kaya ako dinidinsan yung sovereign. So, possible na, ibig sabihin ito, kung ano man yung pagsubok na ibigay niya sa iyo, dapat nakahanda ka pa rin. Panginoon, magpapasalamat pa rin ako. Naalala niyo si Pablo? Naglilingkod siya sa Panginoon, nagkaroon pa rin ng tinik sa laman. Yes. Pinag-pray niya ng 3 times na tanggalin ng Panginoon. Sabi niya, di ba, alisin niya. Ano yun, nagpasalamat pa rin siya. Naalala niyo si Job? Napakayaman, napakabanal na tao. Abay, isang araw, sabi nga, when it rains, it pours. Yung kanyang mga tupa, ninakaw. Yung kanyang mga baka, ninakaw. Pinatay lahat ng servant niya. Yung kanyang mga tanim, nasunog. Pinatay din yung mga servant niya. Tapos, namatay yung 10 anak niya. Tapos, nagkasakit pa siya. Pero hindi niyo siya makikita nagkasala. Doon sa sabi sa Bible, pwede ba natin puntahan yun? Para doon tayo mag-conclude mga kapatid. No? Madali na po yung panghuli. Gusto ko nang makita niyo yung Job bago mag-Psalms. Napakagandang attitude sana ng bawat Kristiyano. Kasi nihanda natin ang sarili natin Worst may come. No? Sabi ni Job 1 verse 20. Wow. Lahat yan, namatay na lahat, no? Mga hayupan, yung mga halaman, yung sa chapter 2, yung anak. Pero sabi ng verse 20, then Job arose, verse 20, 120, rent his mantle, shaved his head, siyempre nalulungkot, he fell down upon the ground and worship. Kaya ba natin yan? O baka nagkasakit ka lang ng konti sa ulo, hindi ka na umaten, napuyat ka lang, hindi ka na umaten, o kaya may nang-away lang sa'yo, hindi ka na naka-attend, may nakita ka lang masamang issue sa Facebook, hindi ka na umaten, sira na araw mo. Aba, paano pa si Job? Lahat na wala na sa kanya, pero nag-worship pa rin. Verse 21, ito yung attitude of gratitude. Naked came I out of my mother's womb, naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Verse 22, in all this, Job sinned not, nor church God foolishly. Alam mo sinasabi niya? Panginoon, kung matalino ka naman Panginoon, ibig sabihin huwag ka magreklamo. Alam ko kaya mo pinahintulot ito, may dahilan kayo. Hindi ko kaya intindihin, pero still magpapasalamat ako sa iyo. Yun ang magandang pagpapasalamat. Alam niyo yun ang highest na pasalamat Yung nakaranas ka na ng pagsubok, nagpapasalamat ka pa sa Panginoon. Kapatid, sana ma-develop natin yung attitude of gratitude. At ang panghuli na talaga mga kapatid, by expressing gratitude in your testimony and teaching. Kailangan, pag nakikipagkwentuhan ka, laging naririnig ng kausap mo, thank you to the Lord. Salamat sa Panginoon. Di ba yung kaninang kinukot nyo, God is good? All the time. All the time. All the time, God is good. Dapat ganun, no? Kahit na may nasamang nangyari sa iyo, kaya mo pa ba sabihin yun? God is good. Sabi nga sa inyo, na-hold up, di ba? Na-hold up siya, pastor siya wala nang pera, na-hold up pa Pero dahil naalala niya itong mga verse na to, sabi niya, paano ba ako magpapasalamat sa Panginoon? Yung hold up siya, nakatutok na yung kutsilyo sa kanya Nasa madilim na lugar Naisip niya, dalawa pa rin. Sabi niya, Panginoon, so isip niya na, hindi niya pinaparinig sa hold up yan. Papasalamat ako na
makukuha ang pera ko at hindi ang buhay ko. Noong unang panahon, hindi pinapatay yung ino-hold up eh. Alam niya hindi siya mamamatay kasi bibigay niya na yung pitakan niya. Pangalawang pasalamat niya, Panginoon, nagpapasalamat ako, ino-hold up ako at hindi ako ang hold up eh. Hindi siya gumawa ng masama. Siguro na nagipit lang yun. Ganun ang nakakaisip ka pa rin ng ipapasalamat mo. Pero may ino-hold up na siya, nagpasalamat siya. Ino-hold up lang siya at hindi siya ang hold upper. Tama na naman. Mas magandang kalagayan niya kaysa dun sa hold upper. So mga kapatid, I hope sa mensaheng ito ay tunay na makapagpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Ulitin ko po, sa mabilis na paraan mga kapatid, ano ang paraan, tamang paraan ng pagpapasalamat? Sana i-develop natin. Receive the gift of salvation. Number 2, contemplate in our hearts and meditate in our minds yung thanksgiving, pagpapasalamat. Number 3, by prayer. Number 4, praising God through music. Number 5, go to the Lord in the church to worship with the brethren. No? Number 6, yun ang bago, sacrificial giving. Medyo lang po, maselan niya, no? Pero inintroduce na natin. Pwede ka rin magpasalamat sa Panginoon sa pagbibigay. Number 7, by maintaining good testimony, mabuhay ka sa kabanalan. Number 8, by serving God. Maghanap ka kung saan mo ay paglilingkod ng Panginoon. Maggitara ka dyan. No? Dito, alam niyo, isa sa inaarkila natin to eh. Hindi dumating yung ating pero baka meron marunong dyan. No? Kasi kapag may gumagana na po yan, actually gumagana, wala na nag-ooperate. Yung pag nagpapakanta na yung ating welcome song, nakikita natin yung kanta. Ako nakahanda yung outline ko eh. Mas maganda kahit yung major outline nakikita nyo. O kaya yung verse man lang na ipa-plus na dyan. No? Isa po yan sa pag-pray natin. Na either yung marunong ay maging aktibo o kaya naman yung hindi pa marunong makapag-aral. No? Si Brad niya, pasalamat tayo, ginigitakaan niya tayo. No? Pero niyo yan. So mga kapatid, we can thank God by serving Him. Pang-siyam, we can thank God by willingly submitting sa mga pagsubok, kahit death pa yan. Kahit death pa yan katulad ni Job. No? At finally, we can thank God by expressing gratitude sa testimony mo. Kaya ituro mo sa iba. Katulad ko, tinuturo mo sa message, ituro mo sa lesson, ituro mo sa Bible study, yung pagpapasalamat. So mga kapatid, it is always a good thing to give thanks unto the Lord. So tayo po'y magsitayo, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Our dear Heavenly Father, salamat po sa iyong dakilang biyaya na sa araw na ito, being the last Sunday of the year 2024, ay tinipon mo pa rin po kami at in spite of our weaknesses, our mga pagkukulang, Panginoon, shortcomings, ikaw po ay nagpupuno ng aming mga pagkukulang, nagpapatawad sa aming mga pagkakasala, binibigyan kami ng kalakasan, karunungan, resources para magawa ang iyong banal na kalooban. Salamat sa mga kapatid na nakadalo. Nawa ang mensahe pong narinig, ang mga awitan na narinig, at ang lahat ng bahagi ng programa ay ginamit niyo upang mapatibay palalo ang pananampalataya ng bawat isa. Kung meron pong hindi nakakatiyak ng kaligtasan, kausapin mo po sila and through your Holy Spirit, kilalanin ng Panginoon Kristo as their personal Lord and Savior. Panginoon, nawa ay tanggapin mo po ang aming sama-samang pagpupuri at pagdakila sa iyong banal na pangalan at ang lahat ng naaral namin na 10 punto, Panginoon, on how to express our gratitude to you, ay ma-develop lalo na po ang attitude of gratitude sapagkat tunay na dapat po kami magpasalamat at ang taong nagpapasalamat ay mas nagiging malakas, mas marami pong nagagawang kabutihan sa aming kapaligiran, sa aming lipunan, sa aming simbahan, sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo pong igawad ang iyong mahalagang bendisyon sa bawat kapatid, sa mga panauhin na nakasama namin, at tanggapin mo po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ang lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. You may be seated.